Anong surprises ang naghihintay sa'yo? Yan ang topic ng reading natin today. So we have 3 groups. Group number 1, ito, group number 2, and group number 3. Yan. So ilalagay ko sa comment yung timestamp and ilalagay ko din syempre sa description box. So pwede ka na pumunta sa comment. Hanapin mo lang ang nilagay kong timestamp para ma-skip mo yung introduction. Punta ka sa reading natin. This is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. And always naman, sabi ko nga, ikaw pa rin nakakaalam. Titingnan natin dito, surprise. And may nilagay ako dito mga object. Alam ko di mo masyado makita, maliit eh. Sabihin ko lang. So, dito sa group number 1, butterfly, and then zodiac sign Gemini. Group number 2, diamond, and zodiac sign Capricorn. And then sa group number 3, whale, zodiac sign Taurus. Hindi naman kailangan yun ng zodiac sign mo. Pero for some reason, yun yung napili natin, zodiac sign sa bawat groups. So, titingnan natin. Yan. And thank you everyone for helping me grow my channel. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa channel ko. And if gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And sorry sa voice ko guys nasa water therapy tayo. Surprise! Surprise! Ang kulit ng tarot reader. Ano ba to? Pinakikita ko sa inyo. Oo. Lemon kasi to eh. Diba? Sabi nga, pag bininga ka ng lemon, kumuha ka ng lemonade. Oo, medyo harapan ako magsalita. But all good naman. Carry naman. Kaya pa naman. Kaya to. Positive surprise to guys Sabihin ko lang. I think we're all good. We can start reading na. Okay. So, start tayo sa group number 1. Tingnan natin, ano surprise matatanggap mo? Or surprises coming your way? Thank you everyone for being here. Sana makuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading, group 1. So, back tayo sa topic. Ang topic natin, surprises coming your way. Ang napili mong card, Epiphany. Breakthrough. Yan. Taas pa yung kamay, no? Kataas pa rin ko concert. Mapagitila kita. Baka manood ka sa concert, all good naman yan. Or baka galing ka sa concert, all good naman yan. Titingnan natin. So, ang question natin, ano surprises ang marireceive mo or darating sa'yo or bigay ni God para sa'yo? Possible marami sa inyo naghihintay ka ng breakthrough. Yung parang time na sana dumating na yung moment na yon para sa akin. Ang breakthrough kasi parang nasa pagitan ka and papunta ka sa maganda. Yung breakthrough moment mo. Pwede yan ang surprise sa'yo ni God. Dumating yung breakthrough moment, yung finally this is it. Kung ano ma-meaning nun. Pero pag-usapan natin yan Yan. And kuha tayo ng cards. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Tingnan natin. Okay. So, tingnan natin. Gamitin natin cards. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message per group number 1. Sana clear message. So, spirit team, ang tanong, surprises. Anong surprise? May nauna na sa reading. Tingnan natin na. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Ang aga talaga ni King of Wands. King of Wands, natural born leader, vision, boldness, daring, charm, entrepreneur, power, big picture, optimism, taking control. Yan, si King of Wands. Favorite ko si King of Wands. Grabe na surprise ka ba doon? Tumalon agad siya. Anong meaning nito sa'yo? Bago tayo kumuha ng ibang cards. May possibility, saka naman talaga natural born leader.
possible na surprise sa'yo is magiging leader ka. Baka di mo expect na magiging ka isang visionary, leader, entrepreneur. Kung nangangarap ka mag-business, then this is your sign. Kailangan mo maging assertive. Anong tawag doon? Walang patumpik-tumpik. Makulit ako tarot reader. Makulit ako eh. Pero sa dami-dami na cards, imagine na, sa dami-dami cards, tumalon si King of Wands. Tingnan natin. Kuha tayong cards yan. So, nirepresent ka sa reading natin as si King of Wands. Mapababae, mapalalaki. Isa kang natural born leader. Pero kung babae ka sa reading, gusto ko yung card na para kung babae. Then ito. Nine of Pentacles. Abundance, luxury, self-sufficiency, self-worth, financial independence, leisure, rewarded effort, success, achievements. Diba para akong voiceover na? Parang ako voiceover. Kahit na medyo itchy ang throat ko. Bagay sila, no? Oh. Bagay sila eh. Kuha tayong tatlo. Spirit team, surprises na darating kay group number 1. Always sad to belong to someone else when the right one comes along. Ba't kaya feeling ko talaga parang may third party dito sa reading? King of Wands and King of Swords. Ano yung surprise? Kung wala kang partner, surprise sa'yo na magkakaroon ka ng partner kung galing ka sa breakup. Kung ito yung matagal mo nang gusto mangyari, bigay ko na sa'yo. Kung naman, promotion, yes, may possibility. Kasi ito yung mga card ng parang mga tao na po-promote. King of Wands and King of Swords. Kung matagal ka na nag-work, bigay ko lang, kung matagal ka na nag-work, and gusto mo maging entrepreneur, alam mo yun, magnegosyo, possible ito na yung breakthrough moment mo. The teacher din niya na, si King of Swords. Ace of Swords. Grabe. Yung synchronicity ng reading mo is mataas. Tingnan mo yung salita dito. Ang surprise kasi sa'yo, breakthrough. So, lahat ng words dito nagre-resonate sa salita ng breakthrough. So, anong surprise ang darating sa'yo? Truth. New insight, new ideas, vision, focus, mental clarity, success. Kaya nga siya tinatawag na aha moment. So, si King of Swords, Ace of Swords, and then Page of Cups. The Dreamer. Okay, so pag-usapan natin group number 1. Ano surprise ang darating sa'yo sa time na to? This is a timeless reading. O, bigay ko lang. So, kahit anong time mo mapanood, all good naman yon. Marami sa inyo, magkakaroon ka ng pagkakataon, magkaroon ng chance ipakita yung leadership quality mo. Kasi dalawang king nandito. Kung dati, hot and cold ka sa isang bagay na ginagawa mo, this time, may possibility na magkaroon ka ng focus. Bigay ko ng mga zodiac sign nandito sa reading. Leo, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Kung wala doon yung zodiac sign mo, all good naman. Pero yung mga zodiac sign nandito. So, nirepresent ko sa reading natin ng King of Wands or Nine of Pentacles. Ang mga card dito napapakita na parang ang surprise na darating sa'yo, more something close sa heart mo. So, may possibility kung gusto mo talaga magkaroon ng success sa business mo, bigay ko na. Kung matagal ka na single, ang surprise na darating is more makamit ka na ng person na para sa'yo. Someone na match sa energy mo. Kung naman, isa kang estudyante or isa kang younger person sa reading natin, may possibility makamit ka ng teacher na makakatulong sa'yo para mahanap mo yung clarity. Magabayan ka. Pwede rin makita mo sa sarili mo yung teacher na yon, yung guide na yon. Kung sa spirituality tayo pupunta, may possibility magkaroon ka ng deep connection sa spirit guides mo.
May possibility marami sa inyo magkaroon ka ng pagkakataong kumita na mas maganda. Kung sa matagal na panahon parang pakaramdam mo, parang nahirapan ka financially, then ito na yung breakthrough moment mo. Kung para ka nasa cocoon, ngayon it's time to fly. Parang butterfly. Parang it's time na gawin mo na yung dapat mong gawin. Yan yung sinasabi nila na mahirap mahuli yung butterfly Pero kung gagandahan mo yung garden mo, para ayusin mo yung garden mo, kusa naman sinang lalapit sa'yo. Pwede nga surprise sa'yo is kusang lalapit sa'yo yung mga tao na kailangan mong makilala para sa ginagawa mong business or kung younger ka sa reading, lalapit sa'yo yung mga tao na makakatulong sa'yo para mag-improve ka. Pwede itong mga court card na nakikita natin sa reading, mga tao na magiging influential sa buhay mo. Kung matagal ka nang walang anak, ang surprise sa'yo pwede kang magkaroon ng anak. As a Page of Cups may possibility, malalaman mo na magkakaanak ka. Hindi para sa lahat yun bigay ko lang sa mga tao na gusto magkaroon ng anak. Kung matagal na itong pangarap mo, then it's your breakthrough sa inyong mag-asawa. May possibility din, marami sa inyo, mamimit mo yung tatay mo na hindi mo nakikita na matagal. Ang surprise sa'yo, magkikita kayo ng father mo. Or isang father figure sa life mo. Or isang masculine na matagal mo na hindi nakikita. Pwede itong tito, pwede itong tatay, pwede itong lolo. Isang tao na significant sa buhay mo. Marami sa inyo, surprise sa'yo, mag-sorry sa'yo ex mo. Hindi tayo naghihintay ng sorry sa kahit na sinong tao. Diba? So, ibigay mo pa rin sa sarili mo yung time para mag-heal sa kung anumang pinagdadaanan mo sa ex mo. Pero, meron dito na may possibility, matanggap mo yung balita na yon or sorry na yun, apology na matagal mo nang hinihintay sa isang tao na galing sa nakaraan. Kung mapapansin mo, nandito yung wands. Kasi King of Wands, Sword, King of Sword, Pentacles, Nine of Pentacles, and then Cups, Page of Cups. So, para siya yung elements, para din siya yung suits sa tarot card. So, nakompleto siya sa bawat kanto. Very significant siguro sa'yo ang time na to. Sa pakaramdam mo, parang isa lang meron ka, pero na-realize mo, meron ka na lahat ng kailangan mo. Ano surprise ang darating sa'yo? Kung ano meron ka, pwede siyang mag-multiply. Ang surprise sa'yo, malalaman mo na maraming kang talents and skills na naitatago. May possibility din na meron ka lang kailangan mga tao na dumating sa buhay mo, makukumpleto ang kailangan mo. So, pwede itong reunion. Magsama-sama mga tao na gusto mong makasama. Makita mo yung mga tao na yon na kumukumpleto sa'yo. Pag sabi kumukumpleto sa'yo, nagbibigay sa'yo ng mataas na vibe. Para isang tao na makikita niyo yung mga tao na soul tribe niya talaga. Pwedeng ang breakthrough dito na marami sa inyo is kumita ka ng pera sa paraan na naisip mo. Sa paraan na gusto mong mangyari. Like, kasi financial abundance yan So marami sa inyo, kikita ka ng pera sa pag-i-entrepreneur. Iba naman sa inyo, kikita ka ng pera sa pag-level up. Ito yung King of Sword, like, maging intellectually powerful kang person. Ito yung mga napopromote sa trabaho. Ay, iba naman sa inyo, kumita ka ng pera by doing something you love. Ito yung the dreamer. So, parang breakthrough moment is makita mo na may iba't ibang paraan ng pagkita ng pera and pwede kang pumili. Pwede mong piliin kung saang paraan mo gusto. Pwede i-bless ka ni God ng financial abundance or ng breakthrough na yon. Hanggat nandun ka, nagpapatuloy ka sa ginagawa mo, magkakaroon ka ng breakthrough moment mo. Pwede maririnig mo sagot sa isang tao na kaharap mo, kausap mo, or pwedeng makikita mo sagot sa pag-obserba lang sa mga tao. Makikita mo yung blessing na hinahanap mo, na nandiyan lang naman pala sa tabi mo all along. Pag nakakompleto ka sa mga suit, si Magician yon sa tarot card. Si Magician. Maganda ang card Spirit team, ano surprise ang matatanggap ni group number 1? Sabi mo breakthrough, sabi mo
aha moment. Sabi mo, it's time na maging leader si group number 1. Queen of Pentacles. The Devil and Five of Pentacles. Mapapaglabanan mo na yung takot mo sa kahirapan. Yung takot mo sa kahirapan, parang pinto, naghiwalay sa'yo sa Queen of Pentacles. The more natatakot ka sa kahirapan, parang feeling mo na stuck ka doon. Sa mataas na spirituality, yung sa matataas talagang level ng spiritually awakened na tao, sabihin na natin. Hindi mo natin sinaseparate, pero yung advanced sa spirituality, ano madidiscover mo? Na ang naglalayo sa'yo sa kasaganaan is yung attachment mo sa suffering. Meaning, the more iniisip mo, sana makawala na ako sa kahirapan, sana matapos na itong paghihirap ko, the more nasa-stuck ka doon. Kasi wala kang dapat takasan. Parang yan ang breakthrough moment. Ang breakthrough moment is, kung nasan ka ngayon, kung anong problema meron ka ngayon, is something na blessing sa'yo. Everyday is part ng journey mo. So, the more na na-accept mo na yun na, okay, nandito ako ngayon, andito yung mga problema na hinaharap ko, pero perfect pa rin ang araw na to para sa akin. Wala ka nang tinatakbuhan, wala kang dapat makuha, wala kang dapat puntahan, nandito ka kung nasan ka. Then, pag nag-open ang mind mo sa ganon, na kung nasan ako is where I'm meant to be. Then, yung pinto na yun, nagsiseparate sa paningin mo sa blessing, mabubura. Mawawala ang pinto. Technically, walang pinto. Walang si-separate sa'yo sa abundance. Meron lang talaga tayong paniniwala na meron. Yun yung devil. Ang devil is yung mga bagay na illusion natin. Kung i-accept mo na, kaya ka nagsisuffer dahil ayaw mo sa lugar kung nasan ka. Pero kung accept mo kung nasan ka ngayon, mawawala yung suffering mo. And pag nawala ka sa suffering, paghihirap na yan, then, mas lilinaw ang vision mo. Mas makikita mo kung nasan ka. Mas malalaman mo ang solusyon para makatayo ka kung nasan ka. Yan ang clarity. Lahat ng tao dumadaan sa problema. Pero yung attachment kasi natin sa problema ang nagpapahirap sa atin. Attachment. Yun yung devil na nandun. Kung financial tayo pupunta, malakas dito, financial, more money. Hindi mo lang alam na, nandun naman talagang pera, wala yung pinto. Tanggalin na natin yon. Yun yung aha moment mo ma-realize mo, walang nagsiseparate sa'yo sa bagay na gusto mo. Ang tanging nagsiseparate sa'yo sa bagay na gusto mo is yung suffering na yon. Ang suffering na yon is nag-uugat. Yung paghihirap na yun ay nag-uugat dahil iniisip mo, wala ka pa sa gustong mong puntahan. Wala ka pa ng bagay na gusto mo. Kapag inaccept mo na, kung wala pa yun sa'yo, it's okay. Iyan ang magpapalaya sa'yo. Kasi yung butterfly, alam naman niya sa dulo maging butterfly siya. Pero kailangan siya pumunta sa cocoon. Ang dami niyang stages na pagdadaanan. Diba? So parang yan din ang journey mo Darating time maging butterfly. So meaning, darating time, makakalipad ka, makakapunta ka sa gusto mong puntahan, maging financially independent ka, makakuha mong gusto mo. Kung nasan ka sa journey mo, kung nasan ka, it's something pa rin dapat may pagpasalamat. Kung nasan ka. Kasi kung nasan ka ngayon, may blessing din sa part na yon. Hindi natin pwedeng sabihin na piliin lang. Na masaya lang tayo pag may magagandang araw. Masaya lang tayo kapag lahat ng bagay nangyari sa gusto natin. Yung mga araw na hindi maganda, itatapon lang natin. Work through your fears. Scorpio. Yun yung takot Anong surprise sa'yo? Ang surprise sa'yo, marami sa takot mo mawawala. Akala mo na nakatakot palang mahirapan financially. Hindi ma-realize mo na, hindi
Hindi naman. Nakakatayo ka pa rin naman. Nakakalakad pa rin naman. Diba? Ma-realize mo, hindi pala nakatakot mag-fail. At wala naman pala talaga salitang failure. Illusion lang yun. Ano yung surprise sa'yo? More ito, blessing. Kung anong form ng blessing, pwede siyang financial, pwede siyang success ng business mo. Magkaroon ka ng kakaibang leadership style. Pwedeng, ito na talaga yung moment mo mag-shine. Ito yung breakthrough moment mo. Na makita mo yung sarili mo as a leader. Ma-recognize mo yung sarili mo as a leader. Pwede ka maging leader ng life mo or pwede ka talaga maging leader, tumayong leader sa grupo ng tao. Marasa nga, surprise mo is yung pangarap mo, makita mo talaga siyang magkatotoo sa harap mo. Eh magkaroon ka ng knowing na nangyari to kasi it's meant to happen. And a surprise naman kasi, minsan ang meaning din niya, revelation. Yung bagay na hindi mo nakikita, ipapakita sa'yo. So, ang surprise sa maraming nagpunta dito is ma-realize mo na ang pumipigil lang sa'yo para maging financially abundant kang person is takot. Magkad lang ako isa ha. Ano surprise ang matatanggap ni group number 1? Swan Spirit, time for a deep dive. Pwede makapunta ka sa place na yon na gusto mong puntahan, magkaroon ka opportunity maka-experience ng mag-dive, kung ano meaning nun. Pwede din ito sa life mo. Ma-realize mo na the more malalim yung napuntahan mong part, mas marami ka natutunan sa buhay. Kung gusto mo makapunta sa ibang bansa, good. Kasi ang swan, national bird to ng Canada and Finland. Kung gusto mong pumunta sa mga bansa na yon, pwede may claim assign na to. Na yung surprise mo, makapunta ka sa mga bansa na gusto mong puntahan. Card din to ng clairvoyance. So, kung feeling mo, para may gift ako ng clairvoyance, then ibigay ko na sa'yo. So, very positive. Ang swan kasi parang more ito sa prophecy, kaya clairvoyant. And protection. So, surprise sa'yo, always protected ka. Mas-surprise ka na parang lagi may protection na dumarating sa'yo. And ang surprise din sa'yo, marirealize mo na as long as loyal ka sa pangarap mo, darating ang breakthrough moment na yon. Symbolism kasi ng loyalty ang swan. Sobrang loyal siya sa partner and may loyalty talaga siya. Pwede mo pag-aralan yon. Pwedeng sign din niya yun sa'yo. Possibility na marami dito, ang surprise sa'yo is matidiscover mo talaga kung ano yung meron ka as a person, ano yung meron ka na magagamit mo para baguhin yung life mo. So, more ito personal discovery, personal transformation, empowerment sa group number 1 na parang alam sa sarili mo na meron kang kakayanan na ibigay sa sarili mo yung life na gusto mo. So, more ang ma-attract mo dito is bunga ng effort mo. Bunga din ng kung sino ka as a person. Yung mga surprises na darating sa'yo is something na alam mo na meant to be, mapunta sa'yo. Dahil sa willpower. Ang surprise nga dito, ma-realize mo sa dulo na more than na makatanggap ka ng blessing, ikaw pa makakapag-bless sa iba. Yan ang surprise na darating sa'yo. Dahil sa ginawa mo sa buhay mo, dahil sa pagsisikap mo ayusin buhay mo, ma-realize mo sa dulo na ang surprise pala, ikaw pa pala magbibigay ng blessing. Parang ito yung na-bless ka dahil nagsumikap ka, and ang surprise dito, in the end, na-realize mo na dahil sa ginawa mo, nakapagbigay ka din ng blessing sa iba. So more ito, parang mag-extend ng tulong sa iba. Mag-open sa'yo maraming pinto. And kahit ano pa sabihin ng hater mo, or kahit ano pa sabihin ng mga tao sa paligid mo,
alam mo sa sarili mo, deep inside, na deserve mo lahat ng blessing na makukuha mo sa life na to. Yung commitment mo sa sarili, plus yung commitment mo kay God, something na hindi mo kailangang explain sa tao. Ma-realize mo sa dulo na yung breakthrough moment na yun is para talaga sa'yo. Darating talaga siya. So, ang surprise mo yung breakthrough moment. Magkakaiba tayo ng breakthrough moment. Diba? So, sa isang babae matagal nang walang anak, ang breakthrough moment niya is imahawakan yung baby niya. Sa isang babae na matagal nang walang partner, ang breakthrough moment niya is finally, ikakasal na siya. Sa isang tao na matagal niya hindi nakikita yung magulang niya, ang breakthrough moment sa kanya is yung makilala niya yung parents niya or kung sino talaga yung magulang niya. And sa isang tao nagsusumikap, hinaharap niya yung takot niya araw-araw, ang breakthrough moment niya is financially maging abundant siya and independent siyang person. Ma-realize mo na it's all worth it. Lahat ng hirap na pinagdaanan mo is all worth it. It's all worth it sa dulo. So, expect ko marami dito maging successful kang tao. Marami ka surprises na matatanggap along the way. Pero pinaka-major surprise yung breakthrough moment mo. So, I think all good na tayo. Thank you everyone for watching our video. And if gusto mo ng private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for being here, and I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to Reading Group 2. Sabak tayo sa topic, surprises coming your way. So, napili mo dito, Alchemy, Ancestor Guides. Angel guides and spirit guides, tulungan mo akong i-channel a message para sa group number 2 and send a clear message. So, you have to use your intuition sa reading natin. And this is a timeless reading, so kahit anong time mo mapanood, all good naman yon. So, katay dito ng card para sa'yo. 5 na cards. Tingnan natin. Okay, Alchemy. Ano masasabi ko sa group number 2? 9 of Wands. Perseverance, resilience, testing of faith, the final push, boundaries, last stand, grit, close to success, fatigue. The Wheel of Fortune. Okay. Wheel of Fortune, a surprise sa darating sa'yo. May possibility na kung anong sitwasyon mo ngayon, bumaliktad. Ngayon, pwede mo siya i-take as positive or negative. Pero may pagbabago sa ikot ng kapalaran mo. Tingnan natin. Pa tayo dito ng 3 cards. 5 of Cups, Queen of Swords, and the Tower. Makikita mo na sa kabila ng mga pinagdaanan mo na mahirap, Tower, malulungkot, na kaya mo pa rin pala talagang mag-forgive. Medyo malalim. Kaya mong gamitin yung pain na yon, i-transform yon, alchemy, transmute yon into power. So, na ma-experience mo dito, pwedeng ang surprise sa'yo dito is yung akala mo na kabiguan mo is yung pala ang pagkukunan mo ng lakas para makabangon ka. Pwedeng ang surprise din sa'yo, yung hindi magandang pangyayari is pwedeng bumaliktad. So, meaning kung nahirapan ka sa buhay, then ang surprises after ng Tower, after na mahirap na pangyayari, parang babangon ka ulit. Para may nasira ay may nabuo. So, pwede mo yung tingnan sa iba-ibang angulo. Pwede yan, kasi may nangyari sa buhay mo na sa tingin mo parang may nawala sa'yo, then may babalik sa'yo. More than pa sa expect mo. Kung let's say napalipat ka ng bahay, then yung lilipatan mong bahay is mas maganda. Kung sa trabaho ito, kung umalis ka sa trabaho or napaalis ka sa trabaho, then yung pupuntahan mong bagong trabaho is makakapagbigay sa'yo ng mas maraming blessing. So parang
Merong hindi maganda nangyari, pero ang bunga ng sayo is maganda pagtagal. Ang Capricorn energy, ito yung energy ng mga tao na sabihin na natin, pagdating sa pagtatrabaho, masipag talaga. Kaya malalakas ang loob, hindi natatakot. Pwede makita mo isang mother figure sa life mo. Yan yung tower moment mo. Kung, bigay ko lang, kung nawala isang mother figure sa life mo at dumadaan ka sa matinding, sabihin na natin, sadness dahil nawala yung mother figure na yun sa life mo, ang surprise sa'yo is marirealize mo na marami sa qualities ng mother mo is namana mo. Hindi naman siya nawala, nanatili siya sa heart mo. Pwede ka mag-connect sa mother mo, sa mother figure na to, sa pamamagitan ng pagdadasal, pagme-meditate, always nakabantay siya sa'yo as your protection. May possibility, kung isa kang tao na mahilig mag-aral, ang surprise sa'yo is magkakaroon ka recognition. Kung sa spirituality, ang surprise sa'yo magkakaroon ka spiritual awakening. Mas mapapalapit ka sa mga ancestor guides mo. Kung success, yes, ibigay ko na sa'yo, pwede ka maging successful. Saan man larangan na pupunta ka, ang surprise sa'yo, makaka-receive ka ng good karma dahil sa mga magagandang nagawa mo sa nakaraan. Kung puro pain ang natanggap mo sa kabila ng pagiging, sabihin natin, mabuti at totoong tao mo, then, ang surprise sa'yo ni universe, babaguhin niya sitwasyon para sa'yo. Hindi tayo nape-predict, pero marami sa mga tao na pakiramdam mo, kinalaban ka, or sabihin natin na sinira yung tower mo, pwede makikita mo yung surprise na makakabangon ka sa kabila ng mga ginagawa nila. Ang surprise sa'yo makikita mo, marami sa mga tao na akala mo, hindi mo kasundo, na kinakalaban ka, is gusto ka rin tulungan. Parang baliktad to, awakening. Ang surprise sa'yo, may mga tao sa buhay mo na akala mo supportive sa'yo, and may mga tao na akala mo hindi, parang nag-switch, babaliktad sila. Pwede mas makakonect ka sa heart mo. Parang kasi ito, nagdadasal sa tabi ng isang tao na parang gusto siya awayin. O sabihin ko lang, yung tsura niya parang sa gitna ng mga nangyaring kaguluhan, nanatili siyang kalmado sa gitna. Nanatili siya nakaupo, kalmado, na nagdadasal sa gitna ng, sabihin na natin na mahirap na pagsubok sa bawat kanto. Kasi sa tarot card, ang meaning ng mga card na to, kung sa reverse na meaning ng Wheel of Fortune, ito yung parang sabihin natin, parang feeling mo minamalas ka. Yun namang 9 of Wands, struggle yon. 5 of Cups, card to ng parang nagluluksa or may pagsisisi, panghihinayang. And then Tower, ito yung parang hindi ka ready sa pagbabago. And then si Queen of Swords, pag bumaliktad, medyo strong feminine figure na pwede siyang maging very cruel. So, just imagine yung nakapalibot na cards sana sa gitna ng babae. Ang surprise sa'yo sa kabila ng pakiramdam mo dito na parang sabihin natin na feeling mo parang kahit isang kaanggulo tumingin, hindi maganda yung nangyari. Ang surprise sa'yo is meron pa rin magandang mangyayari. Kung mag-open ang heart mo sa pagpapatawad, then ang surprise sa'yo is mawawala lahat yan. Medyo kakaiba kasi alchemy is parang si magician. Papapaltan yan. Siguro add akong card sa'yo sa reading na to. Mag-add tayong card Ano papalit natin sa 9 of Wands? 4 of Pentacles. Wheel of Fortune. 3 of Cups. Yung tatlo sa ilalim. Knight of Pentacles. Talagang King and Queen of Swords, And then sa gilid, Page of Pentacles. Balance, Tignan mo.
Ano meaning nito? Ilagay natin doon. Okay, kakaiba sa number 2. Ang tanong, ba't nag-add ka ng card? Yung card kasi nakuha natin sa umpisa ng reading, medyo mabibigat na card. Pero dahil ang pinili mo kasing card is alchemy, card ito ng parang magician yan binibago. So, nag-add tayo para tingnan. So, like yung unang card mo, 9 of Wands, the warrior. Para nag-struggle ka. Anong surprise yung mangyari sa'yo? Marirealize mo dito na may paraan ng pagkita ng pera na wala masyadong struggle. Pwedeng kumita ka ng pera sa isang paraan na hindi masyado mahirap. Yan yun. Dito sa kabila, Wheel of Fortune, parang feeling mo parang hindi kumakampi sa yung kapalaran. Ang Three of Cups card ng celebration. So, ang surprise. Pwede akala mo, yung bagay na yon hindi na mapupunta sa'yo, is mapupunta pa rin sa'yo. Yung parang akala mo hindi ka pipiliin, pero pipiliin ka pa rin. So, parang itong card ng may isa-celebrate ka. May tagumpay ka makukuha. And magiging happy sa'yo mga tao. Akala mo may mga tao na ayaw sa'yo, ma-realize mo, maraming tao nagmamahal sa'yo. Maraming tao nagsiselebrate ng success mo. So, makikita mo yung mga totoong tao sa buhay mo. Dito sa Five of Cups and the Tower, napalitan siya ng dalawang court cards. Ang symbolism nila pareho is more stability, long-term success. Kasi Knight and Page of Pentacles, pwede din symbolism yun ng anak mo. Pwede mong pag-aralan to. So, ano surprise? Sa lungkot na yon, may blessing na paparating. So, marami sa inyo makaka-receive ka ng pamana. Bigay ko na. May iba naman sa inyo, makaka-receive ka ng pera galing sa isang bagay na iniwan mo na, like retirement, or let's say, bigyan natin dito, let's say, galing sa isang taon, sa nakaraan, binigyan ka. Pwede din to na blessing galing sa dati mong trabaho, or blessing sa dati mong ginawa sa nakaraan. Yung bagay na nag-invest ka sa nakaraan, akala mo wala na, pwedeng bumalik sa'yo. Pwede din to sa mga hinihintay mong pera na dumarating sa'yo. So, parang nalulungkot ka, nadidisappoint ka, and then natanggap mo rin siya. Medyo natagalan lang, pero natanggap mo. Dito naman, ito parang galing sa, medyo, sabihin na natin, medyo awakening sa'yo. Medyo nagulat ka dito sa part na to. So, ano meaning nito? Let's say, hindi mo tinuloy yung business mo, nahihirapan ka na, pero, yung mga ginamit mo sa business mo, yung mga sabi natin na mga nando sa business mo, dinispose mo, binenta mo, nagkapera ka. Pwede din yan na magkaka-awakening na kaya mong kumita ng pera, pwede mo pag-aralan paano kumita ng pera. King and Queen of Swords, nanay and tatay ito. Ano surprise ang naghintay sa'yo? Matagal ka walang partner, as in nahiwalay ka sa asawa, byuda, ang surprise na naghintay sa'yo, pwede ka pa rin magka-partner. Meron lang kasamang anak. Meaning, kung magka-partner ka, pwedeng ikaw may anak, siya may anak, mag-combine kayo. Kaya nga transmutation, paghaluin, pagsamahin. So parang, ito nagbe-blend. Pwede makatagpo ka ng bagay sa yung partner. Kung gaano ka katapang, ganun din siya. Kung matalino ka, matalino din partner mo. Para kasing balance or bagay kayo ng partner mo. Ang surprise sa'yo, makamit ka na medyo match mo na person. Kung mahilig kang mag-aral tungkol sa finances, ganun din siya. Kung very studious ka, ganun din siya. Kung medyo prangka ka, may pagka-prangka din yung partner mo. Parang salamin mo yung partner mo. Ang surprise sa'yo, makamit ka ng match mo. Bagay sa yung person. May possibility din, surprise sa'yo is tulungan ka ng ex mo. Kung may anak kayo, yan, financial support manggaling sa ex mo. Para surprise kasi sa'yo is ma-realize mo hindi ka nag-iisa sa laban. Akala mo all the while nag-iisa ka. Wala kang kasama, wala kang kakampi. Pero nung dumadang ka sa pagsubok, dumating yung mga totoong tao sumusuporta sa'yo. Na-realize mo marami pa ng tao sa mundo na to ang tutulong sa'yo. Pwede mo din tingnan, nakita mo kung sino mga totoong tao sa buhay mo. Yan ang surprise sa'yo. Nakita mo ang halaga ng relationship, halaga ng personal connection, yung halaga ng tao sa buhay mo. Na
makakatulong ang ibang tao sa'yo sa maraming paraan. Para kasi dito, very independent person. Para si Queen of Swords, lumalaban sa tower mag-isa. And then, nagdagdag tayo ng card, naglabasan yung partner niya plus mga anak. Kung siya ka solo parent, nagtatrabaho sa malayo, anong surprise sa'yo? May pupuntahan lang pagpapagod mo. May pupuntahan yung pinagpapaguran mo sa malayo. Pwedeng maging proud ka sa mga anak mo. Pwedeng tulungan ka pa ng asawa mo. Kung mag-isa ka, then pagdating ng araw may asawa ka, and ito yung mga anak mo. Pwede sila maging entrepreneur o matatagumpay na tao. Para nag-i-invest ka, and sa dulo, may celebration naghihintay sa'yo. Alam mo yung diamond kasi, sabi nila, hindi siya madaling makuha. Kailangan talaga siya ng matagal na proseso. Pwede din yan sa buhay mo. Ang surprises, dadaan ka muna talaga sa mga pagsubok, parang diamond, ipopolish ka doon, makikinangin ka. Hindi sa dulo, makikita mo na, dahil sa pinagdaanan mo, parang tumibay ka bilang isang tao. Magka-time card group number 2 Spirit team, ano surprise na naghihintay sa group number 2? Queen of Cups. Kung may problema ka sa mata, eyesight, then i-claim mo na. Surprises, makakita ka na malinaw. Bumalik ang linaw ng paningin mo. Pwede din yan sa buhay mo Kung na-distract ka ng matagal na panahon na wala ka sa alignment, di mo nakikita kung ano solusyon sa problema, na-realize mo na may times talaga na kailangan mo i-surrender. Minsan symbolism din si Hierophant dito sa card na to ng humility. Nasa kabila ng tagumpay na naabot niya, nananatili siyang very humble. Mayroong pupuntahan niyang pinagpapaguran mo. Tingnan. Ano surprise? Give with gratitude and grace. Turkey Spirit. 61. Marami dito makaka-receive ng award, yes. Marami dito mapopromote, yes. Kahit shocking sa iba, yes. I-claim mo. Pag na-receive mo yung award doon, huwag ka mahiya. Ipakita mo sa kanila, deserve mo yon. Marami dito makakaranas ka ng kaliwat kanan na award, kung saan mamanggagaling. Pwede mo pag-aralan. Pwede, marami sa inyo makapunta ka sa ibang bansa, mataas. Medyo mataas. Turkey Spirit kasi more sa ibang bansa yan sa Thanksgiving. Pwede maka-experience ka mag-celebrate ng Thanksgiving sa ibang lugar. May possibility. Balance spirituality and practicality. Pwede sa kang tao na binabalance mo yung spirituality and practicality. Kaya alchemy Yung process kasi ng alchemy, yung esoteric, parang yung spiritual, dadali mo dito para maging practical. Yung concept, isa sa buhay mo. Pwede surprise sa'yo, ma-realize mo na kaya mong baguhin ang buhay mo kung yung mga bagay na naiisip mo is lalagyan mo ng action. Kasi yan yung mga card na yan Sword and Pentacle. Ang sword isip, ang pentacle more practical. Meaning, nasa yung solusyon, nasa isip mo. Kung gagawin mo action, kahit mahirapan ka, makikita mo yung resulta. Parang pinapakita ng card mo Kung ibabalance mo yung spirituality and practicality, malayo mararating mo. Pag-aralan mo sabi ko, magkatla ako zodiac sign dito. So, nandito, Scorpio, Libra, Sagittarius, and then Capricorn, and then Pisces. Pwede mo pag-aralan. Kung pareho na zodiac sign mo, pwede mo siya i-take na sign. Kung iba naman, all good din naman. So, anong surprise na darating sa'yo? Magkakaroon ka ng balance ng spirituality and practicality. So, marami sa mga minamanifest mo, makikita mo siya, mahahawakan mo. So, bigay ko na sa'yo yun. Kung ano yung pinapangarap mo. Pwede siyang material na bagay, pwede siyang financial, pwede siyang promotion, pwede siyang award, pwede siyang gift galing sa isang taong love mo. Pwede din siya na any material na bagay. Pwede siya reunion kasama yung mga taong di mo naman nakikita. Date sa person na matagal mo nang gusto makita. Pwede din siya na manalo ka sa competition.
may possibility. Pwede din siya doon. And yung kapalaran mo, umikot talaga siya, 360 degrees para sa'yo. Pwede marami sa inyo, makareceive ka talaga ng blessing na unexpected. Kasi nandito Wheel of Fortune Obviously, hindi mo napapredict. Kasi naniniwala ako na kung sino ang mabiyayaan ng Wheel of Fortune, relata ng kapalaran, is something na binigay talaga sa'yo, design para sa'yo. So ngayon, kung makareceive ka ng award, premyo, ano man yun, na surprise talaga, nagulat ka talaga, it's meant to be na para sa'yo yun, like diamond. Diba? Meron kayo napaparapol ng diamond. Pwede mo pag-aralan, saan yung diamond na yun? May diamond kasi sa reading mo Diamond. Alam mo yung sa mga kanakasal, mayroon tinatawag na diamond Grabe pala yung diamond. Wedding anniversary. 60 years? Grabe. Pwede surprise yun sa'yo. Maka-attend ka ng diamond wedding anniversary. Or pwedeng kayo mag-asawa yun. Ikalay mo na. Grabe lang, no? Diamond 60 years? Pag-usapan natin, So, 50 years gold. Ang susunod, emerald. Grabe, and cute, no? Oo, cute lang kasi siyang tingnan. Wala namang pressure yon. Para lang yung sa may mga asawa, nangangarap ng, alam mo yon, anniversary. Pwedeng meron ka matanggap na gift talaga galing sa partner mo sa anniversary nyo. Pwede makaabot kayo sa diamond wedding anniversary o higit pa. Normally yung diamond, parang connected talaga siya sa any person na nagsiselebrate ng 60th birthday. Ano surprise sa'yo? Pwede makaabot ka talaga, lumampas ka pa doon, makaabot ka sa 60th birthday mo na healthy and strong. Wise, healthy and wealthy. Parang bata lang. Pwede makareceive ka ng gift galing sa mga anak mo sa birthday mo. Para kasi may nagbe-birthday. Parang nagsiselebrate ka ng milestone dito. Itong 3 of Cups parang 30s. Itong 4 of Pentacles parang yung 40s. Yung Hierophant parang yung 50s. And yung Turkey Spirit yung 60s. Parang naglalaro siyang ganon. Ngayon kung below 30s ka, all good naman. Wala masama doon. Diba? Majority lang dito parang papunta ka sa another milestone. Yung parang big milestone sa'yo. Pwede makareceive ka ng surprise gift, celebration sa mga friends mo, or yung moment na para sa'yo lang talaga. Meaning, yung moment na yon, makapag-pray ka, makapag-enjoy ka, is nandun. Balance. So, pwedeng pag-aralan nyo. Kung bata-bata ka sa reading at gusto ko kasi material na bagay. Marami kasi na ako nakikita dito. Like, pwede na sabihin natin diamond, pwede rin. Kung plantita ka din, plants, di ba? Kung mahilig ka sa pet, all good. Mga pets, pwede din. Pwede din dito bicycle, kotse, pwede rin. Pwede din dito motorcycle, pwede rin. Pwedeng gift yan ng partner mo. Ang hirap magregalo ng bike, mahal yun Pwede din financial. Pwede rin. Pwede yung favorite mong mug, champagne. Kasi more celebration dito. Pwede mong pag-aralan. Or handaan, Turkey Spirit, diba? Or pwede din yan, makapunta ka sa lugar na gusto mong puntahan. Kung mahilig ka naman sa pagtulong sa mga tao, pwede din tong gift giving. Kung makapunta sa ibang bansa para makapamasyal, all good din. And meron plans sa background. So, pwede makapunta ka sa ibang bansa para makapasyal, all good. Umuwi yung mga relatives mo sa malayo para makita ka, all good. Or galing ka sa malayo, gusto mo makasama mga anak mo, all good din. Marami siyang pwedeng puntahan. Kung award ito, pwede ka magka-award, yes. Pwede ka magka-recognition, yes. Mabless ka ba sa taon na to? May possibility. Makilala ka sa pagiging matalino mong tao, nandun. Kung natatakot ka baka hindi makatapos ang anak mo, i-claim mo na.
i-claim mo na lahat ng pagpapagod mo, paghihirap mo is magbubunga. May pupuntahan lahat yung pinaghihirapan mo. Para yung mga buto, itinanim mo, balang araw, tutubo yan. Makikita mo yung mga anak mo magtatagumpay. Manatili ka nananalangin doon. Kung ano man pinagpipray mo para sa mga anak mo, yan ang surprise na darating sa'yo. Marami sa pagdadasal mo para sa anak mo is magkakatotoo. Marami sa wini-wish mo para sa anak mo is mangyayari. And ang surprise sa'yo is yung recognition sa dulo na possible i-recognize ka ng anak mo sa dulo dahil sa effort na binibigay mo. Parang dito, ang surprise sa'yo is mababaliktad. So meaning, kung anong paghirap mo ngayon, pagtulong mo sa anak in the future, para merong pagbabalik sa'yo anak mo. Hindi dahil napipilitan ng anak mo, more dahil love ka ng anak mo. Yung mga bagay na yun na ginagawa mo sa anak mo is makikita mong gagawin niya din sa'yo sa future. Ngayon, kung nagbibigay ka sa anak mo with love, then may posibilidad sa future, maramdaman mong pagmamahal din ng anak mo sa'yo talaga. Give with gratitude and grace. Pwede mo pag-aralan yan. Pwede isa kang matulungin na tao. May posibilidad na marami nakaka-appreciate sa'yo. So, I think all good na tayo. I-close ko na reading dito. And thank you group 2 for being here. Sana kuha may messages na para sa'yo. And if gusto mo na private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for being here. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic. So ang topic natin, anong surprises ang darating sa'yo? So napili mo dito, self-care, energy. Tignan natin. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So shuffle tayo ng cards. Tignan natin. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako in channel a message for group number 3. So this is a timeless reading. So kahit anong time mo naman mapanood, all good naman yon. So kahit tayo dito ng 5 cards. Okay. Tingnan natin. Ace of Pentacles. 9 of Wands. Pwedeng galing ka sa group number 2. Okay, so at tayong tatlong cards. Tingnan natin. The Moon. King of Pentacles. Knight of Cups and Nine of Pentacles. Ito ang meaning nito, proposal. Ayusin ko lang. Lagay ko doon. Okay, so ano surprise na ghintay sa'yo? May possibility, marami dito maka-experience ka ng proposal sa isang tao. Yung mga card mo nagpapakita ng parang proposal. Pero pag-usapan natin Ace of Pentacles. Ang Ace of Pentacles, new material offer. So maka-receive ka ng offer. Pwedeng new job, pwedeng promotion, pwede din itong opportunity. New manifestation, resources, stability, prosperity. Para siya talagang bagay na nahawakan. So kung meron kang gusto matanggap, regalo, promotion, or blessing na talagang matanggap mo, pwede mo ito makuha. Possible surprise ito, ma-receive mo after ng isang self-care na activity na ginagawa mo. Makatulong sa marami nagpunta dito ang self-care. So parang tumas yung energy mo eh. Possible, medyo napapagod ka sa laban ng buhay. Hindi man tayo nagpapayak dito. Marami ka ng pinagdaanan sa loob ng nakaraang taon. Pwede sa time ng reading na to or sa buong taon, surprise na matatanggap mo, magkakaroon ka na maraming pagkakataon na makapagpahinga naman. Pag nakita ko whale,
nakikita ko siya ng malaking blessing. Mabigat. Mahuli mo din yan, malalambat mo din yung balyana na yan. Ang zodiac sign dito, Taurus. Bigay ko sa'yo, Taurus, Sagittarius, Virgo, Capricorn, and Pisces. Yan ang zodiac sign sa reading natin. Pwedeng yun ang zodiac sign mo. Pwede ding hindi. Ito mga card na to, maganda to kung isa kang tao na nagtatayo ka ng sarili mong business or gumagawa ka sa sarili mong pangalan. So, pinapakita dito na makukuha mo yung pinapangarap mo. Kung para to sa anak mo, pwede mo i-claim. May Knight of Cups kasi nasa reading. Negotiator kasi to So, pwedeng surprise sa'yo kung may matagal ka nang hinihingi or may matagal ka nang hinihintay or meron ka inaayos na sabihin natin mga papeles, kung ano man. Possible, makukuha mo na yung gusto mo. Okay, mag-add lang tayong dalawang cards. Tingnan natin. Surprise na darating sa'yo. Page of Sword. Tingnan natin. At pa isa. Three of Pentacles. Pwede mo siyang tingnan kung entrepreneur ka. May expert na join sa team nyo. Na pwede makatulong siya sa success ng company mo. Pwede din ito na mapapag-aralan mo kung paano masasolve yung mga problem mo. So, parang surprise dito. Marami sa problem mo masasolve ng madali. Dahil sa tulong ng ibang tao or dahil din sa iyo mismo. May possibility. Kung nag-exam ka, makita mo yung pangalan mo sa listahan na yon. Kung sa anak mo to, may possibility din. Kung nag-apply ka ng trabaho sa malayo, pwede kang matanggap doon. Ang Three of Pentacles, karto ng collaboration. So kung balak mong makipag-collaborate sa isang tao, may possibility mapagbigyan ka or magawa niyo yung collaboration niyo together. Kung promotion, medyo malakas dito sa group number 3. Kung balak mo magpakasal, pinipilit. Di ba pinipilit? Pero kung balak mong pakasal, may possibility. Ang surprises baka may possibility marami dito. May pagkakataon ka na mag-settle down. Kung gusto mo yon, it's a choice pa rin. Kung naman nangarap ka na magkaroon ng mas maraming kaibigan, mas maraming tao makilala, then yon ang possible para sa'yo. Kung gusto mo maging maganda yung brand mo, pangalan mo, or yung business mo, may possibility. Para kasi yung mga page and knight, para siyang mga supporters. So kung may pangarap ka na dumami supporters mo or sabihin natin na mga tao na magiging supporter mo sa product mo, then may posibilidad. Kung meron kang problems sa pagtulog, then masasolve mo yan. Yan surprise mawawala na yung bagay na yun na nagpapahirap sa'yo. Let's say, nahirapan ka matulog, then all good. Kalimita, pag lumalabas sa Ace of Pentacles sa reading, parang swerte siya. Yung 9 of Wands, 9 days. So, pwedeng makatanggap ka ng pera in 9 days. Pero huwag mo kay quote doon. Kalimitan. Pwede mo i-claim, Lagyan mo na sa comment. Mapagitila kita. Ito, swerte din to. Koi fish, spirit, there's always enough. Possible yan na message sa'yo ng spirit team. Ang surprises lagi merong sobra or enough para sa'yo. Like for example, lagi nakakapulot ng pera. Or laging parang kahit nahirapan ka, may tulong na dumarating or nasasolve mo yung problem mo. Parang surprise dito, parang kahit pa paano, suswerte ka pa rin. Kung sa lakas naman ng katawan, yes. Kung nagpapagaling ka, then yan ang surprise. Babalik ang lakas mo.
Kung may binabago ka sa katawan mo, surprises, magbabago ka talaga. Parang ibang tao ka. Dumadaan ka sa process ng transformation. Kung nagtatry ka mag-improve sa skill mo, ang surprises, para maging expert ka sa ginagawa mo. May possibility, akala mo hindi ka mabibigyan ng pagkakataon ma-promote or maging leader, pero sa dulo, nandun pa rin siya. May bibigay pa rin siya sa'yo. Be bold and make the first move. Para pinapakita kasi ng mga card dito, ang ending ng lahat na nangyari dito is more 9 of Pentacles. Pwede mo panoorin group 1. Ang surprises, magkaka-reward ka sa lahat ng effort na binigay mo. And ang reward, sa majority sa inyo, is more parang time sa sarili, self-care. So like, let's say, meron kang ginawa sa trabaho, and naging maganda ang ginawa mo sa trabaho, pwedeng ang gift sa'yo is more time. Parang off, na makasama mo yung mga taong gusto makasama, pwedeng makapag-travel ka, kung bala ka mo na, let's say lang, ipadala ka ng company mo sa ibang bansa para mag-training, then yon. Kung bakasyon naman ito, pwede rin bakasyon. Timeless no reading eh. Pag ginagawa ko yung reading kasi malapit na yung mahal na araw, usually naman yung mahal na araw is parang something na holy. Pero kasi iba, tinitreat siya as parang bakasyon. Alam mo yun, time na makapag-spend na more time sa sarili or sa pamilya. Ikaw pa nakakaalam kung anong paraan mo i-spend yung Holy Week. Kaya siguro yung energy parang nandun. Yung energy niya, parang bakasyon, parang magbabakasyon, parang medyo may pahinga. Pwede mo pag-aralan. Pero ano surprise ang darating para sa'yo? May possibility, mararelax ka talaga. Magkakaroon ka ng time para makapahinga. And deserve mo yon. Your hard work is paying off. So, bunga to ng mga pagpapagod mo din. Marami kang makukuha dahil sa effort na binibigay mo. Para kung ano yung binigay mo, bumabalik sa'yo. So, kung nag-effort ka talaga, then may possibility, ang surprises, bumalik sa'yo yung pinaghirapan mo. Yung isa, mag-multiply 8 or 9 times. Pwedeng tenfold pa. There's always enough. Yan ang message sa'yo ng card. Kung feeling mo wala ka ng time, wala ka masyadong pagkakataon, maisagawa yung mga gusto mo, ang surprises, magkakaroon ka ng time. Magkakaroon ka ng assistance. Magkakaroon ka ng pera. Parang, ang message ng card sa'yo more, ang surprises, magkakaroon ka ng kailangan mo para maisagawa mo yung gusto mong gawin. Kung gusto mong bakasyon, magkakaroon ka ng oras. Kung gusto mong bumili ng isang bagay, magkakaroon ka ng pera. Kung gusto mo ng para more time sa sarili, magkakaroon ka ng more bakasyon. Parang nandun. Parang laging labis or enough yung para sa'yo. I-claim mo na lang na labis. Kung hindi lang kita. Medyo nahirapan ako magsalita, guys. All good naman yun. Mag-add ako sa isang card and then close ko na reading. Tignan ko lang. Para kasing card mo dun, parang pamparelax siya. Pamparelax. Natin. Para may something. Energy. Justice. So, timbangan. Diba? Kung anong binigay mo, pabalik sa'yo. Parang yan ang surprise sa'yo eh. Mababalance ang scale. Mababalance ang timbangan. Ngayon, ikaw pa rin nakakaalam. Ayaw naman natin mag-channel na negative. Sabi negative. Ayaw kasi mag-channel na negative. Pero bigay ko na. Kasi this is a general reading. Kung may mga taong di ka nakakasundo, then makikita mo na mababalance din ang scale. Alam mo yun. Parito ka sa meaning nito. Magtatagumpay ka. Makukuha mo yung justice na yon. Kung pakaramdam mo parang may injustice nangyari sa'yo, then
mababalance na ng scale. Matatapos na din yung mga bagay na matagal mo nang, sabi natin, tinatry ayusin. Pwedeng kumampi sa'yo yung justice. So, kung meron kang inaasikaso sa legal, mga papeles, then, may possibility makuha mo na yung hinihintay mo. Kung may pinaglalaban ka talaga, then, ibigay ko na sa'yo. Pwede may claim na yes, ma'am, meron talaga. Then, possible, makuha mo na yung gusto mo. Justice na kasi to eh. Ibig sabihin, kung ano yung tama, yun ang mangyayari. Ikaw nakakaalam. Empress. Hindi mahalaga kung gaano katagal ka makarating dito. Ang surprises sa dulo, pwede makuha mo yung para sa'yo, more than pa. Empress kasi prosperity. Ito, surprise to kung let's say, babae ka, may pinaglalaban ka para sa anak mo, solo parent ka, then justice. Ang surprise is, makuha mo yung pinaglalaban mo. Kung financial support ito, i-check kita doon. Tulong galing sa gobyerno, i-check kita dyan. Or, sabihin na natin na yung karapatan mo bilang divine or yung feminine, kung para sa anak mo or para sa'yo, makuha mo. Kung naman ito sa matagal mo nang hinihintay na opportunity, sobrang tagal, then possibly dumating na ito. Andaman ka sa tago, so hindi mo alam, mayroong ginagawa sa universe behind the scene para sa'yo. Ang surprise is yung matanggap mo yung hinihintay mo. Makareceive ka ng message na nasasabi matatanggap mo na yung hinihintay mo, kung ano ma-meaning doon. Kung meron kang hindi nakakasundong tao, then, ang surprise is magkaroon kayo ng time mag-usap and magkaroon kayo ng negotiation. Nagbabala ka na mag-minimalist, makikita mo na kikita ka pa rin pala ng pera sa mga gamit na nakatambak sa bahay mo. Pwedeng surprise ka na may pera pala nakatambak sa bahay mo. Ang meaning nito, 10 weeks. Ang 10 weeks, more than 2 months. Parang tumatakbong 3 months yun. Surprise ka na matatapos na yung pain na to na pinagdadaanan mo. Malakas siguro ang tolerance mo sa pain. Masusurprise ka na sa kabila ng mga mabibigat na pinagdadaanan mo, malakas pa rin talaga ang katawan mo. Nakakabangon ka pa rin. Pwede yan ang gift sa'yo ni God. Bigyan ka ng madaming energy na kakailanganin mo para manatili ka nakatayo. May backup ka. Yun ang surprise mo. Akala mo wala, pero meron. Pwede spirit guides mo yan, mga tao nagmamahal sa'yo, magulang mo. Pwede din yan mga supporters mo. Hindi ka naman nag-iisa. Possible ma-realize mo sa dulo na hindi ka nag-iisa. May mga taong willing na tulungan or pagtanggol ka. Pwede maging number 1 ka, number 1 yung produktong binibenta mo, or pwedeng yung business mo maging number 1. Kung lalaban kang competition, pwede ka maging number 1. First move. Kung ano ma-meaning ng first move na yan. So, I think all go na tayo. Hindi ko next reading group number 3. Let me know na lang sa feedback. And if gusto mo na private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Sana nakuha may messages na para sa'yo, group number 3. Close ko na reading dito. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste.